Ako po si Big Bro Jojo at ito po yung una kong vlog. At ang ating guest natin ay si Very Worshipful Enrique Cuadra at isa po siyang retired general. At kaya po siya napili ay napakaganda po ng kanyang buhay at nagbigay inspirasyon sa akin at sa mga kasama natin. At yun po. Tiyay, kindly introduce yourself. Thank you. Magandang araw sa inyong lahat, mga kuyang, ating mga kaibigan natin dito sa vlog ni Kuya Jojo. Matagal na itong pinag-usapan namin ni Kuya Jojo, ngunit because of very hectic schedule of both of us, ngayon lang namin naiayos itong vlog na ito. Sabi nga ni Kuya Jojo, bakit sabi mo na lang yung talambuhay na gusto nung ito'y bata hanggang ngayon na umabot ka sa almost 80 years old. Napanganak ako noong July 15, 1945. I'm supposed to be 78 years old. But next year, I'll be 80. Where is the Chinese proverb na sa kanila, do not use ending of 29, 39, lahat ng may 9. Huwag mong gamitin. Kaya 79 eh. Kaya sabi nila, 80 ka na. Just to be, sabi nga ng Chinese, weekend, maganda, swerte yan ah. Yes, I agree Kuya Ike. Tradition nila yan, wala mo ng 9 dahil wala ng 9, no? Hindi maganda yung number. Before we proceed, nagpapasalamat ako sa mga kapatid natin sa IMS. Nandito tayo sa opisina nila at dito tayo nagba-vlog kay Kuya Ike dahil nga medyo tahimik dito. Yes, Kuya Ike. So, mag-start tayo ng iyong kabataan. Saan ka ba pinanganak? Saan ka nag-aral? Elementary, high school, and college? Actually, ano tayo eh? Pakubuy ako eh. Okay, Paco. Malapit lang dito sa Granland. Actually, yung aming lugar, isang kung tawagin ay Barrio Cainta. Yan ang mga original kung pag napag-usapan, Barrio Cainta, original yan, taga ron. Yung lugar na yun makikita mo na halos mga galing sa iba-ibang lugar. At ang karamihan dyan galing Bagong Bayan. Bagong Bayan, Taguig. So, pinanganak tayo sa lugar na yun at ang parents ko na original settler doon, yung sa mother side ko. Ang mother side ko, meron silang parang dormitory. At yung tatay ko naman ay isang border ng nanay ko. Okay. Siyempre, nagkakilala sila and then, ayun, nagkaibigan at nagbunga naman ng 3 anak. Yung kuya ko, yung ate ko, at ako ang bunso eh. Alam niyo naman ang bunso, yan ang runner. yan normal yan. Ikaw ang utusan ng kuya, utusan ng ate. So, yun ang naging buhay ko sa aming pamilya. Nag-aaral ako ng Celedonio, Salvador. Diyan lang din sa Paco. Pag pumapasok ako, basta nung matuto kong sa lugar ng elementarya, ako na mismo ang napunta sa pagpasok. Hindi na ako papahatid. Nilalakad lang sa akin. Okay. Mga gaano po kalayo, Kuya Ike? Pisa dito sa Glanad, hanggang sa may palengke. Malayo-layo rin. Pero at least kabataan natin, kaya kahit lakarin yan. From then, nag-high school ako. Doon din, matapit katibi lang, a block away, yung Rojas High School. So far, nung panahon na yun, hiwa-hiwalay ng eskwela ng Rojas. Wala pa yung main building na ngayon. Sa Plaza Dilao. Sa Plaza Dilao. Okay. Na doon din nag-aral si Ating. Talaga? Petty. Ng high school. Kaya mga
po alumni namin sa Roas High School. May balik ko lang po, anong batch po kayo ng elementary? Bali, basta nag-umpisa ako ng grade 1, 1951. Okay. Kaya 1956-57, nag-high school na ako. Nag-graduate naman ako ng high school ng 62. Sa college naman ng 66. Nung masteral na after retirement, nag-masteral ako ng Master in Public Administration sa Manuel Luis Quezon University. And then during, education is a continuing process of life. So, miski na-retire na tayo, PhD naman ako sa philosophy in criminology. Ang galing. Sa Philippine College of Criminology. Ano po ang naaalala niyong pinakamagandang karanasan niyo nung kabataan? Well, ako ay butibo tayo na bata. Kaya natatandaan ko na nung ako'y maliit pa, malikot ako eh. Ewan kung ba't naisipan ko sumakay sa jeep, doon sa Merida, doon sa Barrio Cainta, at umangkas ako sa likod. Pag angkas ko sa likod, tapos yung jeep, tinutok ko yung aking paa. Itong kaliwa, doon sa isang pader. Hindi, parang kinalabang ko yung pagkatras ng jeep at yung pader. Yung bukong-bukungan ko to, lumipat ito dito. Wow. Yun ang hindi ko makakalimutan na experience na nangyari sa buhay ko. Takbo ko sa bahay. Balik tayo. Mga siguro grade 1 na ako, grade 2 ako. So, almost 6 months na ako, hindi nakapagpapal. Kaya sabi ng nanay ko, ibalik nyo na lang sa grade 1 ulit yung anak ko. Hindi na nakapasok eh. But of course, sabi ng teacher, hindi pwede naman siya na i-advance na natin ng grade 2. So, yun ang medyo. Pero, one thing na ma-experience natin ang nanay ko, kung tawagin niya, manang. Okay. Kaya religyosa. Lahat ng simba ng araw, alam ko. Ako kasama eh. So may Paco Church pa ho nun? Oo, yun sa Santo Sepulcro. Okay. Friday yan, usually Friday yan. Thursday, St. Jude. Wednesday, Mother of Petrol Health. Friday, Santo Sepulcro. Saturday, Lourdes. So, every day yan, sa buhay namin mag-ina, ako ang sidekick. Kaya medyo malit ako. So parang laking simbahan din po kayo. Malaki. Religious natin ko eh. Kaya ganda po lang pundasyon niyo sa pananampalataya. Religion. Nung high school naman po, ano po ang mga hindi niyo makakalimutan mga karanasan sa Manuel Robles? Well, actually, alam mo, average student ako. I'm not like Orly Mercado, yan ang mga batch ko yan eh. Batch mo si Pero different section. Section 1 yung mga yan, ako Okay. section 3. Okay. And of course, one thing na na-experience ko dyan, it doesn't mean na average student ka, you cannot excel. Doon nila napansin nila na yung mga supposed to be valedictorian namin nung kapanahon namin na yan, hindi ko naman nadaig, pero I surpassed them. Pero examen na nagtataka yung teacher namin, bakit nagtapa ko doon, naipaksa ko lahat yung examen. Sabi ko nag-aaral ako, hindi natural, papasa ako. So, since then, medyo nakilala tayo doon, and then nag-PMT nga ako eh. Okay. So, kasi mahilig ako sundalo, maliit pa ako, ang laro ko tansan. Okay. May grouping ako. May grouping ako ng San Miguel, Coca-Cola, Pepsi, Cosmos yan. May color coding yan eh. Apa. Pinaglalaban-laban yan. Yan ang hilig ko. Kaya nga tanong sa akin doon, ano bang mission mo sa buhay para maging ano yan? Ako gusto ko lang maging sundalo.
Huh? Grabe ah. Sundalo lang. Sundalo lang. Ilang ako. taong kayo noon? Siguro, nasa high school na eh. Ah, okay. Kasi sa high school, nagtatanong na kung anong mga gusto mong pabuhay mo. Nung panahon niyo po, wala pa pong CNT nun. Meron na. Ah, meron na. Okay. Meron na. Kaya medyo hindi ako nagtuloy. Medyo na-Alaska ako doon sa instructor, parang team leader or something. Pinagsisigaw ako ng balot. Ginagawa ko rin sa sisigaw ng balot. Hindi na ako nagtuloy. Yeah. Hindi na ako naging opisyal ng PMT. Pero nagtuloy ako sa ROTC. Nag-advance ROTC ako. I nag-advance. took the two basic, then advanced. Advanced. Okay. Kaya naging opisyal ako ng PC. So, Research. saan pong college yan? Philippine College of Criminology. Ah, dito sa ano po? Sa Sa Santa Cruz. Santa Cruz. Yun ang pioneer na school on law enforcement. PCCI. Apo. Talaga. So, sa inyong paging active sa ROTC at nag-advance, diniretso niyo na po yun after graduation? Yeah, pero yun naman ang direksyon mo. Kasi yung kurso mo, yung criminology, police. Ang PC, police yun eh. Opo. PC, it's pwedeng militar, pwedeng police. Pero majority, police talaga yun. Okay. During the time, being part of the Armed Forces of the Philippines, PC. Anong year po kayo Philippine pumasok Criminology. ng PC? Actually, I graduated 66, nag-probe ako ng 67, na call to active duty ako ng December of 68. Pero I paid to join immediately on the same month, ng December of 68. January of 69, I joined the call to active duty sa PC. 69. Sabi ko, Nag-69 po kayo ng PC. Pakikwento niyo po ano po yung natatandaan yung experience dahil galing po kayo sa college at pumasok po kayo sa serbisyo. Ano po yung mga natatandaan niyo? well, so far, we undertake muna yung 1967, nag-provisionary kami. Bago kami maging reserve officer, kami provisionary. I was assigned sa Rizal. PC Rizal. Yun. Ngayon Ayala na ngayon eh. Yung provincial command ng Rizal, nandun sa may Pasig, Capitol. Sa Kapitolyo po. O doon ang provincial command. So, kung di ako nagkakamali, yun ay istansya ngayon. Yung mall. Oo, parang ganun. Yeah. And then, PC provisionary officer kami, na-assign ako sa Malabon, sa Makati, yan yung mga lugar na pinag-assignan ko noon eh. Na kami yung mga, kasi sa PC, kung medyo may problema yung police, ipi-PC control. Okay. Naging officer in charge ako sa Makati, at the same time, naging officer in charge ako sa Malabon. Okay. Noong 67. Kasi nung unang panahon po kasi ang lahat po ng lugar sa Metro Manila except Manila ay under ng Rizal. Oo, yan, tama. Rizal pa nun yan. Yung panahon lang po ata ng martial law na nagkaroon ng Metro Manila. Oo, Hindi yan, ako nagkakamali. tama nga, Kuya Jojo. Yan, So napaka-powerful po ng Rizal noon, no? Oo. Talagang halos lahat ng Metro Manila ay Rizal. pinag-aagawan niya na pwesto. Talaga po. Yan, parang yan ang melting pot eh. Okay. Yan. So yun, doon ako na. Then, na-call to active duty ako ng 68, but I joined in 69, January. Yung first assignment ko naman, nung panahon na yun, lahat ng nako-call to active duty dinadala sa Mindanao kasi magulo. Oh, parang talagang yun ang tawag nilang yung battle test ka, di ba? Oo, doon ka dadalhin. Lahat, Oo. Hanggang ngayon naman huwata eh. Basta lahat yan, doon ang break-in mo. Break-in ka muna. So, saan kayo na-assign nun? Sa Mindanao? Well, so far at that time, the late General Cesar Nazareno, he was then a captain yata or major. Na naging chief PNP? Oo, naging chief MP yun. Na panahon po ni President Ramos? Sabi nga ni Major Nazareno, he's a very young major at that time. Anong ginagawa ng kapitenyo rin sa Mindanao? Ano ka?
Okay. Dito ako sir dinala eh. Wala akong naiwala. Okay. Hindi na muna kita isasabak. Dadaling kitang maging CIS, Criminal Investigation Service. Doon ang una-una assignment ko. Ang CIS doon, independent yun ng main office sa Promise. Basta zone. Kasi ang labanan nun zone. Zone. Zone yun. Buong Mindanao, isang zone yan. Hindi katulad niya, region. Oh, Hindi region. ngayon ang tawag region. Yun, Or hati-hati na. PT, or RD. So, na-train ako sa investigation. Naging chief ng criminal investigation ako ng buong Mindanao. So, sabihin, CIS. nagsimula kayo sa, sa investigation talaga? Oo, investigation. Kasi marami pong role ng ang police military, hindi ba? Oo. So, sa investigation kayo na... Investigator ako talaga. So, from then on, nagkaroon ng parang schooling after 2 years ko sa Mindanao. Nagkaroon ng opening sa na-organize yung Constabulary Anti-Narcotics Unit. So, Ano? so, inabot niyo yung umpisa nun? Oo. Yung birth nung... It was created, organized by then late General Benvenuto Felix. Felix. He got when he was a student of Commander Saptor's a vision, there must be a unit. During the time, medyo at the height na ng pagpanik ng drugs sa Pilipinas. So, in-organize niya yung TANU, a unit of the Constabulary at the time. Ano po ba yan? Kasi po kung sa pagkakatanda ko, ang martial law po ay 72. Oh, yeah. So, anong mga year po yan? Mga 71 or something. So bago mag-martial law? Bago mag-martial law. Okay. So, and then, organize yun. Tapos, ewan ko, nabalitaan siguro yung the famous Lim Sing, alias Gantufu. Opo, He was the nasa first TV po yun, balita. drug manufacturer who was apprehended by Lieutenant Saturnino Domingo, nila Lieutenant Romy Aco, nila Rudy Garcia, Dalit Rudy Rudy. Roya. Yan yung mga... magkakaklase po yan, no? Magka-miss po. Like 69 yan eh. Opo. So, Kinukwento rin po sa akin ni Kuya Ray Biroy yan, yeah, yung tungkol dyan. So from then on, kami naman, junior kami, more on assistant lang kami sa mga team leaders. Na we operate and pretend to be magtatako, Yan lang yun, galing, magbubuti. Kasi sinusurveillance mo yung yung kalokan, yung forever printing press eh. So you need to pretend everything na pwedeng to pretend in order to accomplish your mission. Galing, So, yung mga trade Then, trucks. eventually, na-apprehend si Lim Sing. He was sentenced to die by musketry. Opo, nasa First to balita be po sentenced to be during martial law and musketry. And since then, awa ng Diyos, zero tolerance on drugs sa Pilipinas. Nawala. Good afternoon, Kuya Ike. Yan, nandito tayo sa Grand Lodge. At memorable to sa iyo. At anong lodge na, anong pakikwento mo nga yung briefly ang iyong Masonic history? Well, nag-start ako noong mga 80s. Ang mother lodge ko, Baguio Lodge 7. I was then a regional officer sa Region 1. From then on, ano na ako ng lifetime Masonic. During the time, meron kasing by purchase eh. Uso pa na yung by purchase. So may by purchase ka? Ano noon, by purchase ako. Nag-lifetime ako by okay. purchase. Okay. Then from then on, na-assign ako sa Ilocos Sur. Yung Angulo Lot 63 invited me to the dual. So doon na ako nag-dual hanggang ngayon. Very nice. Thank you for sharing, Kuya Ike. Noble Ike,
Paki-share mo naman ang iyong journey sa Shrine Dam. 1988, I joined the Spider. At mga prominent na classmate ko doon, sila Grandmaster Jules Pino, si General Lou Managilot, the late General Rudy Garcia, and others na mga classmate natin, Jun Arias, and mga kapats ko during 1988. Wala pang pangalan yung grupo. Basta kami, batch 1988. Yun ang low ang aming grupo. And by the way, I was chosen as the best novice for that year, 1998. Ay, yung batch mo. Galing. Oo, napili na lang best novice. Yes, very nice. Thank you, Noble Sir. So, binablog ko si Sir Ike, yung kanyang buhay. So, nakita kita, sabi ko, kailangan kong i-vlog yung kayong dalawa, sir. Okay. Yeah. Sir, Man Friday. okay, paano nyo po naging nakasama sa trabaho si Sir Rudy? Si Kuya Rudy, Noble Sir. Good afternoon, nandito ulit tayo sa office ng Mabuhay Shrine Temple ng Pilipinas at kasama uli natin si Noble Ike Quadra at ang ating Noble Noble Ike, ano po ang nare-remember nyo kay Noble Rudy nung panahon nyo sa Si PC? Noble Rudy, magkasama kami 1993. Okay. He is my CO and now it's called District Director ng Quezon. I was the Provincial Commander for almost less than 2 years. Okay. So is my man Friday sa totoo lang. Okay. Siya yung parang bastonero. Kailangan ng walok, pahulupin namin. Yes, sir. Naswerte naman namin na during the time of Carusal, si Ka Hector Mabilangan, na-encuentro pa nga niya yun Oo. sa Ka Hector. Sariaya. Sariaya, doon na-encuentro niya yun. Ang Quezon po ay... Surrendered peacefully. Talaga? Oh, and unfortunately, year after, nagsimba doon sa may area ng Batangas, San Juan yata yun, pinatay nung mga kasama niya. So, napakalungkot na. Santo Tomas po, kung hindi ako nagkakamali. Santo Tomas po. Santo Tomas po. Opo. Simbahan. Oo. Nakakalungkot po sa balita. Opo. He want to return to the courts of the law na to have a peaceful sa kapamilya niya na nakasama. Pero ayaw ng kasama na ganun ang gawin. Ayaw ang nangyari. Opo, nakakalungkot po. Kung nakatatandaan ko po nung ang aking kasamahan sa Marsman po ay si Worshipful Master Jimmy Capuli. Nung in-install po siya sa Kalilayan, kayo po ang Gohas, Noble Ike. Natatandaan niyo yun? Yeah. Yes, opo. Pumunta po kami mga taga-Dapitan noon. Pumunta po kami sa installation ni Worshipful Brother Jimmy Capuli. At tandang-tanda ko po sabi ni Worshipful Jimmy, kaya nag-traffic nagpalagay daw po kayo ng mga B-150 dun sa kanto ng lodge. Para raw talagang well-guarded. Siyempre nga naman po, RD kayo no, no? PD po kayo. Kaya talagang well-guarded. Wow, ang ganda. So, thank you for sharing. Sir Rudy, ano po masasabi niyo kay Sir Ike? Yeah, katulad nga ng sabi ni Noble Sir Ike, nagkasama kami noong 1993. Siya ang naging provincial commander ng Quezon Province. Ako isa sa mga company commander. So, yung aking company noon, yung 231st PC Company, na nakasakop sa 18 bayan ng Quezon Province. So, ang natatandaan ko kay Noble Ike Quadra, talaga yung kanyang pagka-disiplinaryan. Hindi pwedeng patulog-tulog, hindi pwedeng shabby yung mga tao dahil pag hindi niya napagsabihin na talagang may kalalagyan yung mga hindi disiplinadong mga pulis. So, yun ang naging isang tangi-tangi niyang
leadership. No? And then, doon ko rin napansin kasi nung at that time, hindi pa ako traveler noon na kuyang, hindi pa. Okay. Okay. So, nagtataka ako, marami nagpapakilala sa akin ng mga Brad, Sir Ike, at gusto makipag-usap, makipag-call. At sabi ko, doon ko na napagtanto na napakaganda ng samahan ng fraternity. At kaya noong 1993, talagang sinikap ko na kung paano ako mapapasama. Hanggang from Quezon Province, nasa naman ako ng Batangas. Kaya 1998 ay talagang tinupad ko. Sumunod ako kay Noble Ike sa kanyang pagtutunguhan. And nagkaroon ako doon sa Batangas Branch. Wow, nakakatuwa naman pala, Noble Ike. Ikaw ang naging inspirasyon ni Noble Rudy. Thank you very much for both of you. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, po. Thank you very much. God bless. Ang dalawa, saan ko lang po si Father Rodrick? Kaya yung Father Rodrick, natin ako exhibit. Award po, Senior Field Commander of the Year, saka Operational Command of the Year. Dalawa yun. Ito, sabi. Wala ko nung yung samad. Binigyan ko ng very possible. Ano yung papel yun? Ang pwede na lang. Meron ko dyan na certificate na very worshipful. Sa kanan. Opo. Yan. Ito, si Baloy. Kaya ako sa Regional Commander. Ito na isa sa mga commander nun ng Cordillera People's Liberation Front, si Moses Lingayo. Yung mga bataan nila, nagrarally, ang Litori, ito yung Moses Lingayo. Kasi Cory, Galwin, si Gerard Ramos. Ayan, very historical niya. Imagine a very peaceful reconciliation. Surrender si Father Bagbalog. Ayaw niyang sabihin yung surrender, gusto niya reconciliation. Nakakalungkot, pumanaw din siya, no? No, pinatay din. Ito lang nung si Kahit ko sa ito. Dito na tayo yung certificate mo. Yung mga duturo ako, nag-basic tayo. Yung mga Boy Scout, ha? Natatanda ako sa certificate. Ito yung sabihin yun. Relatoria. Ito po nung nag-master ka. Hindi po. Hindi, ayan yung master. Ito po yung Doctoral. ito po ay Parents ko yan. okay. Talaga. Ang iyong ama at ina ay taga saan po? Kabiti yung tatay ko, nanay ko taga-Tagig. Ang tatay niya, Tagig. Pangkasinan ang nanay niya. Wow. Itong picture na to ay yung Panahon nag-take. niya, ni President Erap. Okay. And then yung pamilya ko, yung apat ko. Si Ate, Ito po ay kailan po ito? nasa 4 lang ako dito. Okay.
Kasal ng anak ko. Bunso. Okay. And of course, ito yung ating regional director. Yan po ba ang huli mong posisyon, RD? Tuloy, dali ko niya ako sa death center. Okay. Kasi yun ang pinanggalingan ko eh. Bago ako mag-retire. Nag-deputy director general ako. Okay. Ngayon PDA na. Okay. Yun ang nucleus. Yung death center. Sa bagay, pagiging narco mo, doon nag-under na ano eh, no? Doon ako talaga lumaki. Yan ako, mama, nahasa tayo dyan. Ang ganda ng mga mebles dito, kuya, no? Original. Original, mga Ilocos. Mga Ilocos. Antique. Mga laki. Ito na yung organization ko, yung PFPA. Dito doon gusto kita isama eh. Criminologist. Hanggang ngayon, trusty ako dyan. Ang galing. Ito yung ano ko, yung rate ko ng mga doctoral ko. Wow. Ano ba ito nakalagay dito? Galing sa France. Ha? Galing sa France. France. Mga... Then, Provincial Commander of the Year ako nung makuha ko si Kahit. Okay. Lahat ng probinsya, outstanding ako. From Abra, Ilocos Sur, Cebu, Si Ka Hector po ay talagang nahuli sa operation. Surrender. Surrender din. Surrender din. Ni Consulat, kung gusto lang nagsikaso doon. Saan area po iyon no? Yung panahon na yun? Taga Sariaya. Sariaya to. Okay. Kaya si Kahector. Doon naman si Balwin. Si Balwin. Yung dalawang pula na yun. Mag-surrender si Balwin. Kaya, saka yung kabila. Galing, no? Yeah, ito na rin Asia Week natin na ito kasama ni Balwin. Palit pa tayo doon sa old house namin. Napaka-colorful pala ng ano mo, kuya. Napaka-colorful. Yung firma ni Laboratorio. Ano ko na very workful. Anong year po kayo naging ano? EGM po? Opo. After my mga 1999, ang Grandmaster doon si Victoria. Okay. Hello po. Lilipat na yata. Opo. Pero pa yung may iwan. Kuya Ronald, kailan ka naging principal? August 9. Bagong-bago. Opo, 3 months pa lang ako. Opo. First na principal sa Rojas. Hindi po, Dati ka na. opo. Principal sa ibang school. Anong last mo ulit, kuya? Jimenez. Jimenez. Bisita rin Mga doon. kapats ko rito si Orly Mercado. Kahapon, ang nandito ay si Judge Ilaw. Judge Ilaw. Active yun, Sunday? active yun. Sabi niya, kaya pa mag-basketball? Naglaro ako eh. Ito na yan. Ito, hindi masyadong maso nang nag-o-office dito eh. Oh, hindi obvious. Alam mo po kuya, very merciful nung sa dati ko eskwela sa Marcos. Gumawa akong wall of masons doon. Talagang malaki. Tapos nandun yung sa Watawat. Ang ganda, mason na mason. Mas sa Marcos, dito nagsisimula pa lang ako. Kita nyo lahat ng ano ko dyan. Yun. Kuya Ike, natupad ang iyong pangarap. Dinala kita sa iyong high school. Oo. Anong year ka ba rito, kuya? About 62 ko. Wow. Sa mismong building na to? Yeah, dito ako nag-graduate eh. Okay. Pero Welcome po ulit. nung mga yung 61, medyo kalat pa kali. May rokas doon sa may Han Garden. Oo. May rokas doon sa may malapit sa Manila Bulletin. Hati-hati po ano. Hati-hati pa, hindi pa yung one house na ganito. So ako naman napunta doon sa may Piati. Doon sa malapit tulay doon. Aha. Ang nangyari naman, noon ako nandun, ang daming pasyalan.
Puta lakwat. Nakabaksak ako ng 2 subject. Nung panahon na yun, kailangan, para matuloy mo yung second year mo, kailangan isa lang ang baksak mo. Ginawa nilang 2 dahil mahal ako ng teacher ko. Para babalik. Para makabalik. So, binunuho ko yung 2 subject ngayon sa 1 taon na klase. Then, yun nga, dito na ako ng second year, third year, fourth year. Napunta ako sa class 62. Yung the famous Orly Mercado Group. Aha, okay. Section 3 ako, section 1 yata sila. Even Ilaw, Jaworski po klasiko. yata dito eh. Sino? Si Jaworski po. Oh, Happy. I'm very much happy, very worshipful, sir, na nakadalaw po kayo sa ating tahanan. Alam niyo po, nung paglapag ko rito, sinerge ko kagad, may nagsabi na may mga mason daw na nagbribrigada rito. So, anong lodge? Sabi, Rojas Lodge. So, right then and there, I connected with the Rojas Lodge. Umattend ako sa kanila. At may project dito ang Rojas Lodge. Very Maglalagay good. sila ng rebulto na naka-apron. Yung the best. The very first school, if ever. Project yan ni Worship Nakakatuwa Pulo. naman ng Rojas. So, sabi ko, sige. Tapos magagawa rin kami ng Wall of Masons. Converting those pictures Oh, na sa isang wall gaya ng ginawa ko sa previous eskwela. ang galing na So, Freemasons ng mga so, ayan. Ayun, yung idinagdag ko, si Manuel Rojas. Dahil nga, tunay na mason. Opo. Sige. Nilagyan ko siya ng saka coffee, painit. So, pinagawaan ko siya ng another portrait na ilalagay ko ron. By the way, si Manuel Rojas, kuya, si Ike Enrique Co. Shriner, Manuel Rojas. Yes, kaya naibulong ko na siya na umilads kayo dito. Yes, oh. At magbribrigada sila, maggagawa sila ng mga projects. Ang galing. I already signed the memorandum of agreement from the Rojas Lodge adapting Ganda, Rojas very High good. School. Wow, spoiled ka dong kuya. At ako po, happy rin ako inform sa inyo ang Grand Lodge ay nakapag-connect na sa akin last Saturday. Adapting one room para papinturan. Sabi ko, noise ring attached. Basta sa masoneria, libre nyo magagamit ang facilities. I Galing. even have the basketball court. Pag gusto, alam niyo naman, binuksan ko sa Yes. alumni o kaya napilay. Open to if ever ang ating magagamit nila ang facilities ko rito. Yung panahon na Grand President ako, nag-Grand President ako ito. Nauna ako kay Jun Wilaw. Kay Judge. Apo. Yung batch namin na 62, nakadalawa na kami presidente rito. Si Jun, ako, si Jun Ilaw. And we started itong Doom, Amado Apo. Doom. During my time, nag-survey kami kung paano makakaroon ng Doom dyan. Ang picture ni Judge Ilaw. Magkabatch kami nung second year. With Judge Ilaw. Tapos nung third year, nagkahiwa-hilay na kami. Natuwa nga po si Judge Ilaw kasi for the past 4 or 5 years, hindi po nakakapasok ang mga alumni dito. Laging turn down. Ang lahat ng ngayon po, I could even show to you ang program ng magkri-Christmas party dito. Sa December, batch 74, batch 73, batch 87, batch 76. And all of the Saturdays, pinayagan ko silang mag-meeting dito. Na rin yung bukluran office, sabi ko lagyan nyo ng aircon. Galing. So, starting Saturday, sa batch nyo. Yes sir, batch 84. Oo, so- Batch 80 pala si Ating. Batch 80 si Ating. Nakalagay dito yun. So, Kuya, may singit ko lang. Si Ating ay past president din ng batch 80. oo nga, nasabi sa akin. Oo. Nakita ko yung pangalan niya, nagpa-approve sa akin kahapon. Okay. Ang galing, ang galing. In-open ko po ito sa alumni, lalong-lalo sa masoneria. Malapit na. Sa open po ito, sabi ko, anytime basta sa masoneria po. At sa alumni na katulad po ninyo. Ganda. Ano mo nga De La Cruz saan yan? Ano po? Bulacan po. Malolos Bulacan. Doon, De La Cruz talaga. Lagi tayo. Kasi ang lolo ko Cruz eh. May isa lang yan eh. Cruz de la Cruz. Nagkahiwalay Oo. lang. Hindi masyadong mason yung fan po talaga ako ng... Hindi alata ata. Walang ebidensya, kuya. Oo, pinalit ako. Kada may mapupuntahan ako, mga souvenir. Kahit nabigay ko ni Judge, yung naging sekretary po ng Grand Lodge, alumni ko naman siya
sa Marcos. So, naging Grand Secretary siya. Binigay niya sa akin. Hindi naman si Lerosi Judge Villarosa po. kay Kuya. Kuya, naging mason ako dahil kay Judge Villarosa. Oh, ano po siya, alumni ko sa Kasi Marcos. kami yung tinatawag na Marsman, dapitan. Puro Marsman kami. Ang National Sales Manager namin, si Kuya Lito. Kaya nagmason ako dahil sa kanya. Yung, ano naman siya, alumni ko. Retired doon. na siya, Yung oh. asawa niya, alumni ko. So, nag-basketball din. Tapos sabi niya, mason ba yung principal dyan? Kasi nakita ko. Yun. Sino So, si Ma'am si ano? Yung asawa niya, talaga? alumni ko sa Ah, Marcos. Talaga? Ganun din. Si Minda. Oo. Sa lahat ng eskwelahan ko, dito. Dito po ako sa Imus. Medyo, pero Oh, dati ko Cavite? pero Taga Cavite rin si Kuya. nakakuha lang ako ng bahay doon recently. Pero arpapa po ako sa Manila. Eh, makakatirin na kayo connected doon. Ang daming din doon mga kuya. Ako, Ay, mainit. Mag ano ka ron? Visit. Sabado naman eh. Sabado naman. Visit na ako doon. Nagparamdam na ako, may GC. Sabi ko, sige, pagka aatin ako. Good afternoon, Kuya Ike. Pakikwento, nasan tayo ngayon? Well, galing tayo rito sa... Ito yung bahay ko talaga. Yung pinuntahan natin na mini museum ko doon, yun yung parang ancestral home namin ng parents ko na minana ko naman sa parents ko. Ito naman ay punta na kami ng mag-asawa. Ito yung mga litrato ng mga anak ko na nakatapos ng nursing. Yan ang panganay. Dalawang kurso yan. Isang Bachelor of Science in Commerce. At the same time, registered nurse. Nursing naman siya. Second course. Siya naman, nag-graduate ng Makati Medical Center, nursing din. Registered nurse din ng Amerika. Ito na yung pangatlo ko, yung nag-iisang lalaki, the only boy. BS Psychology ng LaSalle. Ito naman yung bunso ko. UST naman yan. Nursing course din, registered nurse din ng US. And of course, yours truly, yung PhD in Criminology Saan po itong doctoral na to, Kuya? sa Philippine College of Criminology. Wow, ang galing. Eh naman si Ating, Bachelor of Science in Education. And then noong 1968, nag-masteral in Education siya sa UP. Parehong UP. Bachelor of Education sa UP, Master in Education in UP. Nag-aral din ng PhD pero hindi pa natatapos. Ayan yung dating kong region at places ng napuntahan sa Amerika. Practically, ang isang country na hindi ko na lang napuntahan, yung down under, Australia. The rest, I have one way or another visited all the places. Through government scholarship. Ang galing. Because I stayed for 1 year sa Malaysia. Doon ako nag-aral ng Commander Staff Course. It's a requirement for Armed Forces of the Philippines officer to finish his Commander Staff Course either in the Philippines or abroad. And So, sa Malaysia kayo noon? I was lucky that I was sent for a scholarship in Malaysia. I stayed there for 1 year. That was way back 1984. Okay. Ito naman po, Kuya Ike, ano to? Yan yung lahat ng PRC board passer. Merong selection board ng PRC. 1999. That was in 1999. I was selected as the most outstanding criminologist in the Philippines by Congratulations. PRC. I'm sure ang hirap kunin yan. Mahirap yan. Yan, labanan yan. Kung sino yung pinakamatigas na criminologist. So, nung unang panahon, konti pa lang nga nakatira rito, Kuya. Anong year Well, yun? kami yung unang settler dito. Anong year yun? 19, siguro mga 70s. Okay. Nakakuha ko itong property na ito. Murang-mura pa.
Ang isang lupa rito, ng bahay, 70,000 pesos lang. Anong lugar nga po ulit ito, Kuya Ike? Ay, Soldiers Hill ito, Barangay Putatan. Hmm. At the other back, yun ang Forbes Park. Ayala Alabang. Ayala, Alabang. Yeah, Kaya yun. tawag sa amin dito, taga saan ka? Gilid. Gilid ng Alabang. Ayala Alabang Gilid. Alabang, galawin, gilid. Kaya ang binuwan sa amin dito. Ang ganda, no? So, ito palang una mong bahay na investment. Investment ko rito, ito parang yung doon naman, mana ko naman yung pinuntahan natin na una. Ang ganda. Ito parang, Happy memories, no? So, karamihan po ng mga anak nyo na pinakita natin kanina ay nasa abroad na. except yung lalaki. Okay. Kaya lagi ko po kayo nakikitang nasa Amerika once a year. Talaga every year. Pisa na nag-retire ako, 2001, every year nandun na kami. Kasi wala. Walong apo ko dun, walong. Oh, sorry. Ilan na po ang total ng apo nyo? Bali, 10, may 2 akong apo sa tuhod. Hmm. Yun ang titira rito. Darating nga mamaya mga around 3 o'clock at sila mag-take care dito ng ano. Yun yung asawa yung US Navy. Ganda, ang dami yung apo. Alam mo yung panganay ko na yun, napakaswerte yun. Alam mo ni Dean Lister yan sa Lasal, sa Bachelor of Business Management ang parang graduate to sa Lasal eh. Nag-ship siya ng nursing sa Metropolitan Hospital. Cum laude. Cum laude itong bata na ito. Galing. Na nung nandun kami nag-graduate, lahat ng award nakuha niya sa nursing. Mana sa? Mana sa nanay. Love you, Kuya. Mana sa kiating. Galing naman. Yun namang pangalawa, nagkaanak naman nito na nag-graduate na ako ko sa Amerika na BS Computer Science summa cum laude. Pusa na. Cum laude. Yung pangalawa. Ito namang pangatlo, 2 anak niya na nasa Lasal, sa Ateneo. Graduate na ng high school, pre na medicine siya, psychology yung kinukuha, pero eventually, my grandson will follow the footstep of the mother. Ang mother kasi medicine. That's good. Ito nung pang-apat, yung bunso, 2 naman yung anak niyan, mga bata pa. Ang ano naman to, electrical engineer, US. Ito namang panganay, ang asawa nito, chemist to. Ano yung pangalawa? Yung pangalawa, chemist, UP. Number 2 sa chemist board ng PRC. Number 2. Yun may anak na summa cum laude. Kaya ano naman, ayos naman. And the rest, ano mo na, panganay, yung asawa niya at saka yung 2 niyang anak will stay here. Nandito tayo sa sala nyo, Kuya Ike. So, anong kwento nito, yung project na to? Ito ay housing project ito ng Armed Forces. Okay. Ako naman nasa PC, Philippine Constabulary. It so happen yung contractor, subdivision developer dito, kumpare ko, si Chito Barasa. He developed this place and it so happen na nakakuha kami ng isang lot dito at saka house. Ang mga bahay nung kasi noon dito, mga bungalow type. Lahat yan, uniform, bungalow. So, eventually, napagawa namin na 1 story ito. Naisip ko na talagyan namin ng medyo matibay-tibay na pundasyon. Sabi ko, pagka makanapera, magpatayo kami ng 2nd floor. Then eventually, 3rd floor. Kasi yun ang penthouse namin na
So, So ang dami palang happy memories dito noon, kuya. marami. Oo. Actually, So lahat ng anak mo dito pinanganak? hindi, doon sa doon sa pinuntahan natin Sa Paco. Sa Paco. Okay. Sa Sopaco pala. They na-develop to mga 70s na eh. Okay. Dahil lahat ng mga anak ko napanganak na yun, mga 19, yun nga, 17 below. Kasi mga Marcelo baby, mga yan eh. Yung mga anak ko eh. Okay. So, ito, dinevelop to unti-unti. Then, yan, natayo namin itong bayan namin. Kuya Ike, nakita ko kasi na instrumental ka sa pagsuko ni Father Balweg. Pwede bang pakikwento mo ano yung nangyari doon? 1984, I was sent for schooling sa Malaysia for Command General Staff course. I stayed there for 1 year. After graduation, I was sent back to my post as a Philippine Constabulary officer, and I was back again to my former lab, itong narcotics. At that time, the commanding generals assigned to NARCOM to oversee drug abuse problem, si General Montaño. And of course, during a certain occasion in Camp Crame, the former chief PC, now naging presidente siya, si General Ramos, President Ramos, sinabihan si General Montaño na General Montaño, medyo huwag mo masyadong bigyan ng assignment na sensitive si Colonel Quadra kasi I'm projecting him to be assigned to a particular province. Then, a month or after something, that was I think February or March, I was designated as the provincial commander of Abra. At that time, it was then President Marcos pa. At that time. So, my unang task sa akin by then President Ramos is to maintain the peace and order in the area. And he even mentioned about Father Conrado Balweg, a charismatic priest, and he became a rebel leader during that time known as CPLA, or the Real Liberation Front. So, of course, the AP Chief of Staff then was General Bear, and of course, the commander-in-chief namin noon, si President Ramos. So, ito yung pangalan. Yes. Hi, and what's your name? My name is Davis Puso. Wow. Ang pogi laman. Apo mo na siya kaya? Apo sa tuhod. Apo sa tuhod. Wow, amazing. Produkto na yan, produkto. Oo, ang ganda naman. Anyway, so yung nasa Abra ka na nun. Inasign ka sa Then, of Abra. course, then late President Marcos and General Bear have a keen interest in capturing or surrender of Padre Balweg during the time. But of course, ang tasking sa akin doon to check kung paano makaka-capture o mag-surrender. But EDSA nangyari, before 72, 72 yun eh, Marcelo. So, pumasok na yung EDSA. So, yung EDSA na, si General Ramos na yung Chief of Staff, tapos si General Division naman yung Chief PC. So, nagkaroon na parang nag-EDSA na. Di, nagkaroon 86 na, po ito, ano? 86 na. Pumasok na si
yung announcement ni President Cory na to all rebel to reconcile with the government, Philippine government. So, during that time, the President Ramos gave me specific instruction, and including General De Villa, yun na, for us to organize a team in your provincial command as provincial commander of ABRA to how we can do some reconciliation with Pader Balweg. So of course, sabi nga ni President Chief of Staff Ramos is that you try your best na mag-reconcile, mag-surrender si Pader Balweg. And of course, we started everything. Yun nga, yung guidance niya, maraming matatanda dyan sa Abra. Pag magsisimba ka, paglabas niya sa simbahan, you try to talk with the old people there. Pag nakita mo sila, umaming ka, magmamano. Yun. So yun na parang naging approach namin doon, dialogue, meeting, sa mga, and then si Pader Agatip, isa sa mga commander ni Pader Balweg yan eh. So pari pa rin. O pare, mga rebel Priest. yung mga, Grabe. mga commander ni Pader Balweg eh. So nakakita kami doon dahil nabalitaan na nga na President Cory is announced that there will be reconciliation for all rebels. Babalikan po natin, ano po yung naging experience yun nung una niyong na-meet si Father Balweg? Actually, nung mamit ko si Pader Balweg, actually, ang ano namin ay misary. Okay. Hindi umahantad si Pader Balweg. Ang mga kausap ko, yung kapatid niya, yung professor sa Abra, and then nga yung si Father Agatip. So, ang namalaman na sincero ang programa ni President Cory, they set a meeting. Doon ko na first na-meet ko si Father Agatip. And then nakita kami sa Lapadan, Abra. At doon nga, nakausap ko, sabi niya, you know, you are my brother. Because I know you belong to the minority. Yes sir, sabi ko kay Father Agatip. Then, sabi niya, being a brother, I make igurut, sabi niya. Tingyan, tingyan yan eh. Mga yung sa Abra, mga native yan, mga tao dyan. So he embraced me. Embraced me that you are my brother. We need to be peacefully reconcile each other. But of course, during the course of I embrace here, na-notice ko may baril. May baril sa likod. Ka-45. Delikado. So, of course, siyempre, be security officer din ako dati na meron din ako miskin pa paano nakasukpit doon. Pero yung time na yun, marami kang kasama? O... Wala, dahil kasi walang armas dun eh. Dahil nga trust lang talaga? Meron. Talagang trust lang, no? Oo, gano'n. Hindi pwede gano'n. Kaya talagang gano'n na talaga. Wala tayong magawa eh. Para to meet them, you need to, hindi, walang dala kang armas. To be sincere na you have no plan to attack them. So, ano yun? So, risky rin yun. Risky rin yun, kuya. Oo, sige. Di ba? Marami. Mga rebelde yan eh. Depende yun eh.
So, yun nga, napunta kami kung saan na bundok doon sa Abra. And then yung huli, yun nga, malapit sa may Manabu, sa Lapadan. Doon ko namit si Father Agatip. He's one of the right-hand man of Father Balweg at the time. So yun nga, andun sa mga litrato, makita mo, sila Moises Ringayo, sila Maylid Molina, Maylid, yan mga commander nun eh. So, parang na-assure na sila na sincere ang gobyerno ni President Cory to reconcile with the government. So, napakahirap yung trabaho na yun. Talagang very risky. The meeting, kailangan assure sila na they will not be attacked. Yung safety, Palagi yung safety nilang Pero sabi namin, to assure na talagang wala kaming armas. Kaya yung mga nandun sa litrato na sa sa Newspaper? sa Asia Week, yun yung mga na yun, after the reconciliation kaya okay na yung may armas na nakikita. Galing. After the reconciliation, after so much year or two, doon pinatay sa may Abra na mismo Oo nga po, nakakalungkot, no? Sa para alam na naman kung sino pumatay, tinademanda na sila. So, yun. We're back, Kuya Aikan. Nabanggit mo na nag-medrep ka rin dati? After my probationary training Anong year po yan? sa 1967, Okay. so nag-graduate na kami as a second lieutenant to be active, called to active duty sa reserve na second lieutenant. So habang waiting for the call to active duty, nag-apply ako sa Marksman. Yun. Saan po ang opisina ng Marsman dati? Ha? Saan po ang opisina ng Marsman Yung dati? Marksman to sa may Washington. Doon pa rin. Sa lumang building. Old building. Oo, yung Sa may yung Buendia. Opo. Buendia, Washington. Opo. So doon kami. Park, ano na po ngayon yun? Dinimolis. Oo, Parang wala na. parking lot na lang. So panahon noon ni Mr. Dumermuth. Okay. Yun ang mga antigo na marksman, mga Amerikano. American pa nun, talaga, no? American mga talaga. Amerikano. Diyan yung Mid Johnson, Abbott. Talaga. Mga- Saan po ang naging area niyo nun? Actually, bali ako, parang naging, ang era namin, nag-umpisa muna sa Metro Manila, pero ang natatandaan kong area, Caloocan, yung parte na Quiapo, Santa Cruz, Territorials po yun, no? yan, Sampaloc, Yun po yung pinapasok niyo yung mga doktor sa kalye. Mga kalye po, no? Yung mga nakiklinik. Yung mga nakiklinik. may Yeah, clinic, po. Mahirap po nun. Pero nung panahon nyo, wala pang traffic. wala. Naku, mahirap. Ngayong- Jeep lang kami. Naku, ngayon mahirap na po. Matraffic na sa mag-area ng Medrep. Of course, napupunta rin kami sa probinsya like Malolos, Bulacan, sa Quezon, sa Lucena. So naranasan nyo nagbitbit ng detail bag, yung May bag leather. na malaki, O yung kulay black, bilog, detail meron bag. nun, meron nun. Talaga. Awa ng Diyos, nag-survive tayo doon. Yung pinakamalaki na kumpanya na punta ko, yung Glaxo. Yung mga Betnovate, Dequadin. Opo. Yan, mga ultra high potency antibiotic na marami. Tsaka isa sa mga minakasikat na medical laboratory factory yun ng Marsman. Kaya lang, eventually, ano ba namang Marsman? It's a nucleus of all laboratory in the Philippines. Johnson & Johnson, Abbott, Squill, yung basta lahat ng mga sikat na Nung panahon nyo po, wala pang swilig. I think meron ng swilig, nag-uumpisa na. Okay, kasi May po swilig na. sa pagkakatanda ko ay
ang Swillig ay mas malaki pa sa Marsman, na siya nang bumili sa Marsman. Oh, yeah, parang gano'n. Opo. Sentiment Later on ulit. po. Oo. So, yun ang nangyari. I really enjoy my stay as medical representative. Dahil doon ko rin na during the time na na-meet ko yung misis ko. Oo, mga ganong taon. Wow. At during that time, at least nag-aaral pa sa UP. Kaya okay lang na sabi ko sa sarili ko, kailan ba't papatapos ko muna itong magiging asawa ko? Mahirap naman na asawa muna bago at least matapos muna. Kaya nakatapos na ng 1968 as Bachelor of Science in Education. And then nung nag-asawa na kami, nagtuloy siya ng Master in Education sa UP pareho. Then eventually, we want to pursue sana yung PhD, kaya lang yung kalaban na yung pag-aalaga ng mga bata, lumalaki ng mga anak ko at that time Pwede niyo bang ma-share kung ano po yung naging challenges nyo na busy po kayo, na-assign po kayo sa probinsya, dinadala niyo po si Ateng din sa mga areas? Actually, nung younger years ko, wala pa, hindi pa pwede. Tsaka at that time nung binata pa ako nun. Okay. Binata, no, unang assignment ko, 1969, binata pa ako. Pinadala ako sa Mindanao. At, kasi noon, Baptism of Fire. lahat ng mga bagong call to active duty, doon ang pandalahan sa Mindanao, bakbakan. Bakbakan. Mga black shirt, mga barakuda, yan ang mga labanan. So pa naman at that time si then late General Cesar Nazareno is a very young major. Nakita niya ako doon sa Camp Evangelista sa Patag. Tawag nila doon Patag eh. Sa ano po yan? Cagayan de Oro? Cagayan de Oro. Yes. Okay. Sabi niya, anong ginagawa ng kapitenyo rito? Ako sir, dito ako dinala. Okay. I'll assign you sa CIS. Ang CIS doon, zone pa. Zone CIS. May sarili. Parang independent unit din yun na medyo hindi masyadong being supervised sa galing sa taas. Parang may control ka. May territorial control ka sa buong zone ng Mindanao. CIS ako doon, naging chief ako ng criminal investigation branch doon ng CIS. Galing ano pa yun? Ilocos Sur. Opo, gaganda po ng Pasadya yun. gaganda po ng mga Pasadya. mebles, kahoy. Sa Ilocos Sur yan, sa Ilocos Sur. Opo, ganda. Apo ko. Ito Ah, yung okay. dalawa niya anak. Dalawang lalaki. Dito ka Jarvis. Province ka na eh. They will stay here for good also. Nice. Until na malabas yung petition nila for state. pa-abroad din kayo. Ang asawa ng US Navy. Okay. Eventually, they will be petitioned. Actually, they are nakaprepare na kayo sa mga papeles, di ba? Opo, waiting na lang po for interview. Interview na lang kayo. Interview. Pati po medical. Ang Okay. lapit na, may awan nyo siya. Good luck, good luck. So, they stay. Sorry. Okay. Ang kuya ko, siyempre, taga-utos lang yun. Sa Paco ito Sa Paco, doon sabi. yung pinunta natin. Yung old house namin na yun, doon talaga, yun ang working area ko yun. Okay, so Nandun na, so naranasan mo yung hirap doon po sa grabe. Ako bunso eh. So lahat ng trabaho akin. So nandun na magsibakan ng wala pang kerosene eh. Mga tubes, wala. Kaya tinuro ko Kahoy. sa iyo na lumber na dinadala niyo yung round log. Okay, pinaglalaroan nyo. Tinatabas yun. Pinaglalaroan nyo. Oo, doon. Tinatabas yun. Pagkatapos doon, may mga waste na tawag nila. Yun ang kukunin Yun nyo. ang kinukuha namin, yung waste. Panluto. Para kukuha namin yung kahoy, galagariin ko yun, ipapira-piraso ko yung napanggatong,
Tapos ng pagkapiraso ng lagari, may tatagain ko pa yun. Sipakin ko para panggatong. Yun ang trabaho natin. Ano pa? Nung panahon, wala namang kung saan nila tinatapon. Ang trabaho ko naman, tagalinis ako ng kubeta. Yun ang papel natin. Tapos ang trabaho ng pakasibak, linis ng bahay. Kasi ang nature ng trabaho ng parents ko, lalo ng mama ko nagpapaupa kami ng bahay. Yung bahay na nakita mo, yun yung bahay na inuupahan ng mga tao. Yun yung inuupahan. Yan nga, nabanggit ko sa iyo na yung lola namin, tsaka lolo sa mother side ko, ang ano nila, more on dormitory. Doon nga namit ng tatay ko yung nanay ko dahil yung nanay ko in charge ng dormitory, niligawan ng tatay ko. Yun. And then of course, sino yung mga naupa? Akalain mo ang umupa doon, yung tatay ni Orly Mercado. Umupa yun doon sa dormitory. Sila Panchito. Doon sa old house niyo? Yung artista si Rod Navarro. Oo. Kasi yung unang panahon nun, wala pa yung mga apartment. It's more of a small dormitory, napaupa na kwarto, yun ang pangalan. Yun ang buhay nun na ano. Nagtitinda pa ako ng comics. Diaryo. Evening Post, Manila Times. Lahat ng comics, classic, Pilipino, Tagalog, Usong-usong ang comics Doon sa may na Adriatico, doon ang umpisa ng pick-up ng mga dyaryo. doon binababa. Doon Doon binabaksak. pick-up, tapos ilalako ko yun. Ang lakot ko from Adriatico to Pas. Yung dinaanan natin Pas, yung Pas. Pas. Punta doon sa may Canonico. Kasi yung Old Bridge yan yung pabahay ni Laurel. Doon ang mga tindahan ko yan. Yung mga may suki ako dyan. Ako hindi naman ako nahihirapan dahil kasi may suki ako. Pagpasada ko doon, iiwan ko lang yung dyaryo sa may pintuan nila. Babalikan ko na lang bayan. Nag-Boy Scout din tayo. Doon sa may elementary school, nakatabi nung Roas. Kaya at least sabi ko nga, naranasan ko yan. Naranasan ko rin na nung ako'y nasa school, may alaga kong baboy. Kasi in preparation for myself na pag nag-college ako, meron kong alagang baboy, yun ang pamamatrikal ako sa pag-college ko sa criminology. Nag-alaga akong baboy, nangunguha ako kanin baboy sa kapitbahay. Yan yung sakripisyo. Sipag. Sakripisyo. Para na may pagkain yung baboy ko, punta ko sa palengke ng pako. Yung mga waste ng mga gulay na pinagtabasan, tinatapon lang yan. Pinamimigay sa mga gusto magpakain ng baboy. Okay, kinukuha ko. Kaya ang swerte ng mga anak natin, kuya, no? Nakanampusa, walang kahirap-hirap. Hindi katulad natin na naghihirap tayo. Noong panahon namin, nakanampusa, grabe. Yan ang problema. Nagpaparkila ako ng comics. Mga American comics, meron ako dyan. Superman. Yun ang mahal, mahal yun. May parkilahan ako na comics, mga dyaryo na Pilipino. Wakasan. Wakasan. Yan ang buhay. Kaya sabi ko sa mga anak ko, swerte nga akin. Hindi nyo naranasan yan. Kaya ako, lahat ng hirap, naranasan. Yun ang buhay natin na at least okay naman. Kuya Ike, ano itong eskwelahan na to? Ito yung Criminal Justice of the Philippines. Ito yung pag-aari ni Dr. Alex Moronda at ni General Mercedes Moronda. I'm one of the executive director of the said. Wow, congratulations. Kasi nung unang panahon, ang tawag nila sa criminology, BS Criminology. Ngayon, with the modern age, ang tawag na criminal justice na. Yun ang naging pangalan ng criminology. Interchange na lang, pero yun ang naging bunga ng eskwelahan na ito. Congratulations, Kuya. 'Kuya,
By the way, we'll be inviting all graduates of Criminal Justice College and Justice Colleges of the Philippines to attend our Silver Alumni Homecoming on November 26 this year. November 26, 2023. Please come and join us. And let's enjoy and recall our previous days. Amen. Amen. Thank you po. Sir, maganda po, sir. Ay, thank you, Kuya Ike, for giving me the opportunity na ma-document ang iyong napaka-colorful na buhay. Ako'y nagpapasalamat sa YouTube ni Kuya Jojo Atienza na kanyang ako'y napili ninyo na isa sa mga YouTube vlogger nyo at haliwa ay napulutan niya ng aral ang inyong abang lingkod. Kaya sabi nga nung iba na hindi porket mahirap ka, eh wala ka ng pag-asa. So lahat ng tao may pag-asa dahil ang importante dyan eh nananalig ka sa panahong may kapal. May Apo Diyos. Dahil siya lang ang talagang magiging gambay. Sa experience ko sa buhay, talagang ang tao mayroong kanya-kanyang destiny. Hindi ko nga akalain na being an ROTC graduate, eh makapag-general ako. Napakahirap yan. Lalo na ang competition sa amin, wow, grabe. Armed Forces of Philippines is a composite of different discipline. And I am very thankful to God. Allah subhanahu wa ta'ala sa pabibigay na niya ng pagkakataon na ako'y mabuhay pa. Next year, may awan Diyos, abot na tayo ng 80 at being 80 years old, nandiyan makikita mo yung mga apo mo sa tuhod, yung mga kulit naman dito ngayon. Kaya at least sila, nandito, titira dito sa bahay namin upang maalagaan na rin. Dahil kasi yung dating nakatira rito, yung anak ko na panganay, nagpunta na, nag-migrate na sa state, kaya naiwan ito. Kaya buti na naman, yung panganay kong apo nag-asawa, lalo na ng anak, dalawa, apo ko sa tungkod. Kaya medyo inaanohan ko sila lahat na malapit sa Diyos, laging nangangalangin, kaya nga kung magtagumpay ang inyong buhay, inshallah. Of course, ang unang-una kong abilin sa mga kabataan ngayon, makinig mabuti sa inyong mga magulang. Walang magulang na magbibigay ng gabay na mali. Ang magulang palagi nagbibigay ng gabay, guidance, sa kabubuti ng kanilang mga anak. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kuya Ike. Mabuhay.